Umakyat na sa 3.7 milyon na mga individual ang apektado ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Umabot naman sa mahigit 500 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Si Rachel Beltran, nakatutok. Nananatili sa Red Alert status ang Emergency Operations Center ng Office of Civil Defense sa Region 3. Batay sa report ng ahensya, umabot sa 416 barangays ang nakasama sa flooded areas sa buong Central Luzon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong probinsya ng Pampanga at Kalumpit, Bulacan. Ibig sabihin yan, mas mapapabilis ang response operation para sa mga pamilyang apektado ng masamang panahon. Meron po tayong mga residente po na inilikas sa ating pong latest report, sir. Meron pa rin po kasi tayong mga open evacuation centers dito sa Central Luzon po. In total po, we have still 268 open evacuation centers po. Kinumpirma na rin ng Department of Public Works and Highways na passable na lahat ng national road sa Central Luzon. Pero may mga barangay road na hindi pa rin maaaring daanan, partikular na sa Bulacan at Pampanga area. Sa Calabarzon naman, may naiulat na 11 casualty. Pero ayon sa OCD Region 4A, under verification pa ang mga ito, kung saan 7 rito ang nasawi, 2 ang sugatan, habang 2 naman ang nawawala. Wala rin namang naiulat na isolated area dahil nabibigyan pa rin ng tulong ang mga apektado ng bagyo at habagat. Habang hamon pa rin sa operasyon ng mga otoridad, ang 2 pang nawawala dahil yan sa patuloy na sama ng panahon. Samantala, milyon-milyong piso na rin ang naitatalang total damage sa infrastruktura at agrikultura sa rehiyon. Abiso na po kami sa mga local government units na in case po magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-ulan at magiging apektado yung local government units ay magkaroon po ng preemptive evacuation papunta po sa mga safer areas at sa mga evacuation center nila. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga otoridad para tiyaking ligtas ang bawat pamilyang Pilipino. Umakyat na rin kasi sa 3.7 milyon na mga individual ang apektado ng sama ng panahon. Rachel Beltran, IBC News.